Sir, bakit po laging tinatawag na bagong bayani ang mga OFW ng gobyerno? Huwag tayong magpaloko sa titulo. Tinatawag silang bayani hindi dahil sa dangal, kundi dahil sila ang sumasalba sa ekonomiya na winasak ng mga kurap. Kung wala ang remittance nila, bagsak ang Pilipinas. Ang totoo, ginagawa silang gatasan. Pinapabango lang ang tawag para hindi halatang ine-export natin ang sarili nating mga magulang at anak dahil walang kwenta ang pamamalakad dito. Sir, ano po ang kapalit ng dolyar na ipinapadala nila sa pamilya? Ang kapalit ay wasak na pamilya. Oo, may malaking TV at bagong sapatos ang mga anak, pero lumalaki silang walang gabay ng ama o ina. Ang asawa nangangaliwa dahil sa lungkot. Ang dolyar na pumapasok sa bansa ay bayad sa dugo, pawis at luha ng pamilyang hindi magkasama. Ang gobyerno nagpapasarap sa tax ng remittance habang ang social fabric ng lipunan natin ay nauubos at nasisira. Sir, bakit po kailangang umalis ng mga lisensyado natin? Dahil sa Pilipinas, ang trato sa profesional ay basahan. Isipin mo, ang lisensyado dito, minimum wage at overwork. Habang ang politiko, natutulog lang sa Senado pero milyon ang kita. Hindi sila umalis dahil ayaw nila sa Pilipinas. Umalis sila dahil hindi nakakabusog ang patriotism. Aanhin mo ang pagmamahal sa bayan kung pinapatay naman kayo ng gutom. Napipilitan silang mag-alaga ng ibang lahi para lang mabuhay ang pamilya nila habang ang ospital natin dito kulang sa staff at pasilidad. Sir, totoo po bang inaalagaan ng gobyerno ang mga OFW sa ibang bansa? Kalalokohan, subukan mo magka-problema sa Middle East o Hong Kong, ang hirap kontakin ng embassy. Pero kapag singilan ng PhilHealth contribution at OWA fees, ang bilis nila. Kapag nasa death row na ang Pinoy o minamaltrato ng amo, saka lang sila kikilos pag viral na sa social media. Ang tingin nila sa OFW ay ATM machine. Mahalaga lang habang naglalabas ng pera. Pero pag sira na, pababayaan na. Sir, saan po napupunta ang saya ng Balikbayan Box? Ang Balikbayan Box ay hindi lang karton na may spam at chocolates. Yan ay yakap at halik na binalot sa tape dahil hindi sila makauwi. Pero ano ang ginagawa ng customs? Binubuksan, ninanakawan o pinapatawan ng tax. Ang sagradong padala ng nagsakripisyo, binababoy ng mga kurap sa pantalan. Yan ang pinakamatinding pambabastos sa sakripisyo ng isang OFW. Sir, paano po nagiging biktima ang OFW pag uwi sa NAIA? Welcome to the Philippines, ang airport of stress. Imbis na red carpet para sa mga bayani, ang sasalubong sa kanila ay sirang aircon, tanimbala, bukas na maleta, at extortionist na taxi driver. Ang gobyerno, hindi man lang maayos ang pinto ng bansa. Uuwi ka na nga lang para magpahinga, dadagdag pa sila sa stress mo. Ginagawa nilang target ang mga OFW dahil alam nilang may dalang cash. Sir, na bakit po maraming OFW ang umuuwi na one-day millionaire tapos broke agad? Dahil sa pressure ng lipunan at pamilya, pag uwi nila, akala ng lahat ay unlimited ang pera. Ang mga kamag-anak na hindi naman nagparamdam noon, biglang nagsusulputan parang kabute para humingi ng balato. Ang OFW naman, dahil sa guilt na nawala siya ng matagal, ibibigay lahat hanggang sa wala nang matira sa sarili. Ito ay siklo na dulot ng kawalan ng financial education at sobrang pagkadepende ng pamilya sa padala. Sir, sino po ang dapat sisihin kung bakit export quality ang mga Pinoy? Ang mga politikong walang vision, dekada na silang nakaupo, pero wala pa ring industriya sa Pilipinas. Puro service economy at labor export ang alam nila. Mas madali kasing ibenta ang tao kaysa magtayo ng pabrika at negosyo dito. Ipinagmamalaki pa nila na mataas ang demand sa Pinoy abroad. Dapat ikinakahiya nila yon. Ibig sabihin nun, bigo silang bigyan ng dignidad ang trabaho sa sariling lupa. Sir, ano po ang nararamdaman ng anak na lumaki sa video call lang? May malalim na sugat yan sa puso. Kilala nila ang magulang nila bilang yung tao sa screen na nagpapadala ng pera, hindi bilang ama o ina na nagtuturo magbike o tumutulong sa assignment. Lumalaki silang may resentment o tampo. Ang nawawalang panahon, hindi nabibili ng iPhone o rubber shoes. Ito ang henerasyon na naulila hindi dahil patay ang magulang, kundi dahil pinatay ng kahirapan ang pagkakataong magkasama sila. Sir, kailan po titigil ang pag-alis ng mga Pilipino? Titigil lang ito kapag ang pag-a-abroad ay isa ng opsyon at hindi desperasyon. Kapag ang sweldo dito ay sapat na para bumuhay ng pamilya. Kapag ang titulado dito ay hindi na kailangang maging domestic helper sa ibang bansa. Mangyayari lang yan kung pipili tayo ng leader na marunong magtayo ng ekonomiya, hindi leader na marunong lang mangutang at magnakaw.